na naman ng isang bagong umaga. At ngayon, ang susunod po na magtatanong sa kandidato ay si Mon Lopez. Mon? Well, related na rin dun sa napapag-usapan din yung martial law, and this is addressed of course to Senator Marcos. Sa tingin niyo po, was martial law justifiable? At dahil sa isang interview po sa inyo, sinasabi niyo rin na kung kayo po ay matatanong, sa tingin niyo hindi na dapat mag-issue uli or mag-implement ng martial law o mag-declare ng martial law. Pero sa unang tanong, sa tingin niyo po ba justifiable ang martial law? Isa't kalahating minuto po para sa tanong na yan. Nung panahon na tinaguyod ang martial law, ay tayo'y lumalaban sa dalawang gera. Isa sa secessionist movement sa Muslim Mindanao at isa sa sa mga communist insurgents sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya siguro sa pananaw ng aking ama nung siya ay pangulo ay pangangailangan na magkaroon ng martial law para maging mas matibay ang pag-defend ng Estado sa paglaban sa mga gustong pabagsakin ang Estado ng iba't ibang mga grupo. At ang aking talagang sinabi, ikaw ba ay magdideklara ng martial law? Ang sagot ko ay napakasimple. Unang-una, tumatakbo akong Vice President. Hindi mo pwede magdeklara ng Vice President ng martial law. Pangalawa, ang aking lamang sinabi ko, ang aking nakikita lamang na magiging sitwasyon na pangangailangan na magkaroon ng martial law ay pagka may gera tayo. Kagaya nung ating sinasabi na gera sa Muslim Mindanao at gera sa mga communist insurgents na gustong pabagsakin, that who wanted to overthrow the government by violent means, and the government defended itself. So that are the only situations that I see that it is justified. Maraming salamat, Senator Bongbong. Anybody want to react to that? You have 30 seconds on martial law. Congresswoman Lenny. Ako po yung sa akin, kung yun yung dahilan, bakit nagkaroon ng napakaraming extrajudicial killings? Bakit nagkaroon ng napakaraming victims na tinorture? Ang daming nawala, ang daming namatay, ang daming na-incarcerate just because iba yung kanilang paniniwala. Marami pong mga media outlets, 300 plus, yung sinara dahil lang kontra sa gobyerno. Senator Cheese? Dahil sa mapait na karanasan natin sa ating kasaysayan sa ilalim ng saligang batas, wala nang ngipin ang pagdeklara ng martial law. Hindi suspendido at hindi pwedeng suspendihin ang writ of habeas corpus. Bawal i-abolish ang mga civilian courts. Hindi pwedeng litisin ang civilian sa military courts. At ang korte pwede mag-issue ng writ of habeas corpus anumang oras at pabor sa sinumang dudulog sa husgado. So yung martial law na nakilala natin sa kasaysayan, imposible nang magawa sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Thank you, Senator Cheese. Senator Trillanes, yung mic. Alam nyo, yung ganyang pananaw ay napakadelikado. Dahil pagka ibinigay mo yung kapangyarihan sa isang presidente na mapang-abuso, talagang whether constitutional o hindi, gagawin niya. Pwede siya magtayo ng revolutionary government, pwede niyang i-rewrite yung constitution. Kaya importante, tignan natin yung pagkatao. Ito ba ay mga abuso ng kapangyarihan o mangungurakot ng kababayan? Thank you, Senator Trillanes. The next question will come from Attorney Mike. Okay, thank you, Lucy. So moving forward na tayo, dahil isa sa mga malaking problema na hinaharap ng ating bayan ay ang tinatawag na kulang ng investment sa human capital. Unang-una, top issues na identify ng ating mga botante, health, education. May mga improvements, ngunit alam natin, kulang pa rin. Ano po ang programa mo, Congressman Lenny Robredo, specifically to improve the health situation in the country as well as the state of education in the country? Ako po, una, edukasyon. Yung edukasyon po natin, nag-improve na yung ating grade school saka high school. Yung basic education, kahit papano yung Millennium Development Goals, malapit na tayo doon. Pero ngayon po kulang na kulang tayo sa tertiary education. Magkano lang po yung budget ng ating gobyerno per capita sa bawat estudyante? 500 plus lang. Kumpara yon sa 16,000 plus ng Singapore. Napakalayo pa po talaga natin. Yung para po sa akin, dagdagan talaga ng gobyerno yung budget para sa tertiary education. Marami pong mariresolba na problema sa poverty
dagdagan po yung teacher training, dagdagan yung facilities sa eskwelahan, dagdagan po yung scholarships para yung kahirapan hindi nagiging dahilan para hindi nakakapag-college yung estudyante. Yung health po ganun din, dagdagan po yung budget. Ako po may kwento lang po ako sa aming mga local health situation. Marami pong mga local health boards kasi po devolved na yung health. Na pag hindi po talaga proactive yung local government unit, kawawang-kawawa po yung ating mga kababayan. Marami pong facilities na wala kahit pinuprovide yun sa ilalim ng batas. Marami pong mga kaalaman, maraming services na hindi nakakarating sa kanila dahil lang hindi proactive yung lokal. Kaya yung sa akin po, dapat may penalties pag yung lokal hindi ginagawa yung kanilang trabaho kasi sa kanila po nakasalalay yung delivery ng basic services. Thank you, Congresswoman Lenny. Senator Bongbong, you have 30 seconds. Meron lang ako idadagdag sa larangan ng edukasyon kailangan natin dagdagan ang ating pag-aaral sa tinatawag na STEM or Science, Technology, Engineering at Math at yung proper implementation ng K-12 at bukod pa doon ay aking pinopropose na gawing libre na ang tuition ng lahat ng SUC. Sa kalusugan naman ay dapat itapusin na ang tunay na devolusyon sa LGUs ng funding ng healthcare nang sa ganun ay madagdagan ng RHU natin para lumalapit ang healthcare sa tao, hindi inaantay lumapit ang tao. Thank you. Senator Cheese, your 30 seconds. Sa edukasyon, libreng tuition sa state colleges and universities. Ang kailangan po nating pera para dyan ay 12.4 billion. Kayang-kaya po ng pamahalaan yan. Study now, pay later para sa mga pribadong paaralan. Kung saan ang requirement, hindi mo kailangan maging matalino. Isa lamang ang requirement, gusto mo mag-aral. Sa kalusugan naman, dapat ibaba sa local government units ang 142 billion kada taon mula sa sin tax law para sa gayon, tunay na magkaroon sila ng kakayanan ipatupad anumang programa sa kalusugan. Senator Trillanes. Ang basic education po natin ay hindi pa maayos. Kaya nga po kinokontra ko itong K-12 program dahil hindi po natin ito kailangan. Malaking burden ito sa mga magulang, sa mga estudyante at sa mga teacher. Ang pagdagdag ng 2 taon ay hindi po hinahanap whether dito sa ating bansa or internationally. Ang kailangan po natin gawin ay dagdagan po natin ang sweldo ng mga teacher, dagdagan natin ng mga teacher, ayusin natin yung mga classroom, mga libro at mga upuan na sa ganoon maging conducive for learning ang inside the classroom. Thank you, Senator Trillanes. Ang susunod pong tanong ay manggagaling kay Mr. Babe Romualdez, sir. Yeah, let me ask Senator Trillanes. Surveys show that there is a very strong possibility that Vice President Binay will become president. What are you going to do? Well, I believe I have already done my mission to my country. Last year or 2 years ago, he is already the president in waiting. Sigurado na ito. But now, everybody has a chance. So I believe yung mounting ambag natin dun sa kasaysayan na yon enabled this country to prevent a Binay presidency. So ang sa akin po dito, kung sakali man na talagang makalimot or magbulag-bulagan yung mga kababayan natin at manalo siya bilang presidente, haharapin ko po yan. I have stood up against a sitting president before. Nakulong po ako ng 7.5 years. I'm still standing here. Lahat po ng mga nakatunggali natin ay wala po rito sa harap natin. Ilan po. Paano pag kayo po ang pinalad maging VP at ang presidente nyo ay si Binay? At least may tagabantay yung mga kababayan natin. Dahil hindi ko lulubayan yan. Hindi ko lulubayan si Vice President Binay. Thank you. Senator Bongbong. Yung sa tanong kung paano gagawin mo pag naging vice presidente ka at yung presidente ay hindi mo kapartido, ang aking sinasabi, ang una kong gagawin pagka naproklama bilang vice presidente ay pupuntahan ko ang aking presidente at sasabihin ko, kailangan magsama tayo at magpartner tayo para sa kapakanan ng taong bayan dahil yan ang inaabangan ng tao sa atin. Senator Trillanes, yes. Alam nyo, in a perfect world, pwede po mangyari yan. Pero in a Binay administration, hindi po yan. Yung isang mandarambong, yung isang magnanakaw, for the past 30 years, wag po nating asahan magbabago pagkahawak niya na yung kaba ng bayan. Hindi po magbabago yan.
for moving forward to the next question from Mon Lopez. Okay, para po kay Senator Cheese, sa issue po or sa topic ng conditional cash transfer, ito po ba yung isang programa na you believe in at as Vice President, isusupport ninyo? Or won't this just promote a culture of dependence? Ipagpapatuloy po namin ni Senator Grace yan. Pinagkakalat ng aming mga katunggali, parang sila may-ari, na hindi na rin ito magpapatuloy kapag hindi sila manalo. Hindi po kanila yan. Ipagpapatuloy po namin, una, pero dadagdagan namin ang dalawang component. Una, yung binabanggit po ninyo. Dadagdagan namin ang livelihood component. Upang sa gayon, gaya ng sinabi ninyo, kasabay ng pagbibigay ng isda, dapat turuan na rin natin sila kung paano mangisda. Dahil darating ang panahon na matatapos at titigil ang programa, makalipas ang ilang taon o dekada. Sana pagdating ng panahon yon, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa. Nais din po namin dagdagan ng pangalawang component, unconditional cash transfer, para sa mga nasalanta ng bagyo. Inanod na nga yung bahay, inanod na nga yung pananim niya, naubos lahat ng gamit niya at namatayan pa siya ng kamag-anak. Bibigyan mo ba siya ng kondisyon bago mo bigyan ng tulong mula sa pamahalaan? Maski sa maikling panahon, dapat tulungan siya ng gobyerno. At pangatlo, nais din po sana naming sabihin, lilinisin namin ang CCT. Dapat may regular na survey na sinasagawa ang pamahalaan, lalo na pag may tumatamang kalamidad sa isang lugar. Tumama at lahat ng Yolanda, ni hindi binago ang listahan ng CCT. Ang daming bagong naghirap. Yung kabaliktaran totoo rin. Malay natin, may tumama sa loto at hindi na kailangan ng CCT. Kaya dapat regular ang survey na ginagawa ng DSWD para matiyak yung qualified lang ang nandun. Thank you, Senator Cheese. Senator Bongbong, 30 seconds to react. Ang CCT sa aking pananaw ay maganda rin at maraming nangangailangan ng tulong at yung CCT sa isang pamaraan para makatulong. Ngunit sa aking nakikita, merong mga pagkukulang ang sistema. Dahil paano magiging kondisyon ang pag-aaral kung walang eskwelahan? Paano gagawing kondisyon ang bakuna kung walang ospital? Kailangan yun ang unahan natin tignan. Pangalawa ron, dagdagan pa natin, cash for work, cash for teaching, cash for building, cash for training, lahat ito, palawakin natin. Hindi lamang sa bakuna, hindi lamang sa eskwelahan, kung hindi sa iba't ibang bagay din. Salamat, Senator Bongbong. Congresswoman Lenny, would you like to react to that? Ako po magre-react lang ako sa sagot ni Senator Cheese. Unang-una po meron na pong livelihood component ngayon. Ang tawag po doon sa IAK, pinalitan po yung pangalan, SLP na po ngayon. Sunod, yung mga nasalanta po ng mga kalamidad talaga pong libre naman. Talaga pong binibigay na po yun ngayon. Pangatlo, meron na pong updating. Ang tawag po sa updating National Household Targeting System. At yun po ginagawa na ngayon. Senator Trillanes. Alam niyo po, itong CCT ay hindi mag-promote ng culture of dependence dahil nung pinag-aralan ko po ito, it was patterned upon after yung oportunidades sa Latin America. Doon po sa kanila, walang termination phase. Dito po, pag nagtapos na ng pag-aaral, humihinto na. So, nai-empower lang yung future generations. Yun ang magandang component dito. However, kailangan natin i-audit ito. Kaya I'm promoting or pushing for the national ID system para to make sure na walang leakages. Yun ang gusto natin mangyari. Nagre-react po si Senator Cheese doon sa sinabi po ni Congresswoman Lenny. Ang CIAK po pinapadaan sa LGU, mga barangay ng DSWD. Pangalawa, yung NHTS every 5 years ginagawa. Hindi po tuwing tumatama ang kalamidad. Pangatlo, pinaglinis po ng kali at pinagbuhat ng basura yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban bago sila binigyan ng anumang benepisyo. Yes, Congresswoman Lenny. Parang na-misinterpret po kasi ni Senator Cheese yung sagot ko. Yung National Household Targeting System po, iba po yun dun sa assistance para sa mga nasalanta ng bagyo. Any reaction? Iba po talaga. Yung NHTS ang survey na ginagawa ng DSWD, pero once every 5 years lamang yon kami nagpondo nun. Nais namin bigyan sana sila ng pondo para mas magawa ito ng mas madalas tuwing tatama nga sana ang kalamidad. Okay, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating talakayan. Magbabalik pa rin po ang Go Negosyo Talks, Meet the Vice Presidential Forum.